Sound. Sound check. Tayo po'y tumayo, tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Bilang anyo ng ating pagsamba, papuri at pasasalamat. O Diyos, patuloy ka naming sinasambat, dinadakila. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang inyong pong pagtanggap sa buong puso at buong buhay namin pagsamba sa inyo. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daigon ka, Jesus, daydayawen ka, O Apo Diyos, sa lahat ng sambahin ka, O Diyos, kaluguran ka, Jesus, sa lahat ng dako papupurihan ka, O sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daigon ka, Jesus, daydayawen ka, O Apo Diyos.
Tunay nga, O Diyos, na sa lahat ng dako, anumang dialekto, anumang lengguwahe, Panginoon, Ikaw, Panginoon, O Diyos, ang aming papupurihan at sasambahin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you. We glorify your name, Panginoon. Salamat po sa magandang umaga na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon. Sa araw pong ito, dalangin po namin na mapapurihan po namin at maitaas po namin ang inyong pong banal na pangalan, Panginoon. Sa araw pong ito, Panginoon, dalangin po namin na maging karapat-dapat, Panginoon, ang aming pong pag-awit po, Panginoon, sa inyo. Panginoon, ayusin niyo po ang aming pong mga puso. Ilagay niyo po yung aming pong mga isipan sa tamang lugar, Panginoon, para mabigay po namin ang karapat-dapat na papuri at pagsamba lamang po sa inyo, Panginoon Lord God. Ama, patuloy na hindi po limitado ang lugar, Panginoon, para kami po yung makapagpuri, makasamba po sa inyo pong banal na pangalan, Lord God. And Lord, dalangin po namin na patuloy niyo pong paggabay sa lahat po ng inyong pong mga gagamitin. Sa oras pong ito, Panginoon, higit sa maghahayag po ng inyong pong mga salita, Lord God, na patuloy niyo po siyang samahan at gabayan, Panginoon. Tanging mga salita niyo lamang, Panginoon, ang mga butawi, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon, ng bawat isa, Lord God. Handaan niyo po ang aming pong mga puso, Panginoon, upang tanggapin ang inyong pong mga salita, Lord God. Maraming pong salamat sa mga kapatid po namin na wala pa po sa lugar po na ito. Patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon, at paalalahanan, Lord God, maging yung mga kasama po namin sa Facebook, sa Zoom, Panginoon, Lord God, at sa lahat, Panginoon, ng platform, Panginoon, na yung ginagamit, Panginoon, para po sa gawain pong ito, Lord God. Muli, pinagkakatiwala po namin sa inyong gawain pong ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tayo po'y magbasa muna po ng salita ng Diyos bago po tayo muling umawit sa Kanya. Sabi po sa Mateo 6, verse 9 hanggang 15, ito po ang sinasabi. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa aming pananalangin, sa aming pag-awit, sa aming buhay. Hallelujah! Purihin ang ngalan mo, Panginoong Yesus. Hallelujah! 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 Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman
Panginoon. Patuloy po tayo sa pag-awit sa ating Diyos na buhay. Panginoon, pinupuri po namin ang tanging pagmamahal na inalay nyo sa bawat isa. Salamat, O Diyos, sa krus ng Kalbaryo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Yesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas.
Hallelujah. Salamat o Diyos. Patuloy ka po naming pinupuri, pinapasalamatan, sinasamba o Diyos. Hallelujah. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, tinabi sa piling mo, sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari. Binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus,
bagong damit na ibinalot niyo po sa aming mga makasalanan. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Ama, dahil ang inyong nakikita sa amin ay ang mga gawa, ang mabuting gawa ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Purihin ang ngalan mo, Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po natin ang ating Panginoon. Palakpak sa ating Diyos na buhay, sa ating Hari at tagapagligtas. Hallelujah! 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 Ang bawat isa po ay magbatian sa presensya po ng ating Panginoon. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayong nagkasama-sama upang umawit, magpuri sa Kanya'y sumamba. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Sarap ng feeling, di ba? Pagsama-sama lagi. Pinupuri siya. Sarap ng feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawi, sabay na sumasamba. Sarap ng feeling, di ba? Ba't tayo sama-sama? Sarap ng feeling, di ba? Ba't tayo sama-sama? Sarap ng feeling, di ba? Ba't tayo sama-sama? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang bawat isa po ay manatiling nakatayo. Tayo po'y humanda sa pagbasa po ng salita ng ating Diyos. Amen. Sama-sama po nating buksan ang ating Biblia sa Lucas chapter 18, verses 1 to 8. Lucas chapter 18, verses 1 to 8. Ito po ang sinasabi. Verse 1, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Verse 2, sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Verse 3, sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balo na napunta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit, nang malaunan, ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang kataruang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa paparito niya. Verse 6, at sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon. Sinabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Purihin po ang pagkabasa po ng salita ng Diyos. Maari na po tayong makaupo. Check. Yan. Lamig eh, no? Nginginig kayo eh.
So yun, magandang umaga po muli sa bawat isa at higit po lahat sa atin pong Panginoon. At yun po, ito po ay last week na ng 2024. Parang dumaan lang yung 2024, no? Parang kabibili lang ng mga bagong gamit saka ng kagagawa lang ng church. Magtatapos sa pala ang taon, magta-2025 na. So ayun, dahil huling linggo to ng taon ay salamat sa Diyos dahil makakapakinig tayo ng kanyang mga salita sa mga oras na ito. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na Ikaw ang nagbigay sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na amin pong maririnig sa umaga pong ito. Patuloy na kayo ang humawak sa bawat isa sa amin at patuloy na ikaw ang humawak sa aming mga puso't isip, Panginoon, na tanggapin ang inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagpapalakas sa bawat isa sa amin at patuloy na ikaw lamang, Panginoon, ang aming may pagmalaki sa pang-araw-araw na aming ginagawa. Maraming pong salamat sa inyo muli. Ikaw ang maitaas parangalan sa pangalang Panginoong Hesus. Amen. So yun po ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito is yung about sa persistent widow o sa ibang salin, unjust judge yung nakasulat. Pero sa akin, tungkol sa mapilit na balo. So tungkol sa mapilit na balo. So kung titignan natin sa chapter na ito'y tinatalakay ni Jesus dito is yung about prayer, panalangin, para wag panghinaan ng loob ang kanyang mga lingkod. So kung titignan natin kung aatras tayo ng Lucas, titignan natin ng 17 verse 20 hanggang papuntang 18, 1-8, ay nagtanong ang mga Pariseo sa ating Panginoong Hesus kung kailan darating yung kaharian ng Diyos. At sinabi din dito ni Jesus ang kanyang pagbabalik. Patungkol sa kanyang pagbabalik ay tulad ng hindi na nalalaman ng isang tao, kundi ito'y biglaan ang pagbalik ng ating Panginoon at walang nakakaalam tungkol sa pagbalik ng ating Panginoon. Sinabi niya ito sa kanyang mga alagad at tulad ng Sodom at Gomorrah na hindi alam ng Sodom at Gomorrah na gugunawin na pala sila, na babagsak pala sa kanila yung asupre na umaapoy. At ganun din sa panahon ni Noe na nagkakasayaan ng bawat tao, yung pala babaha. Ganun ang pagdating ng ating Panginoon, biglaan, walang nakakaalam, hindi alam ng tao, ni presidente, ni hari, hindi alam kung kailan darating ang Panginoon. Biglaan. At sinabi yon ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At kung titingnan natin sa pagpapatuloy ng sinasabi ng Panginoon, yung judgment naman patungkol sa mga patay. Sabi nga dito sa last verse ng chapter 17, kung saan naroon ang bangkay, doon din nagtitipon ng mga buitre. Na ibig sabihin, yung buitre is judgment. Kung saan may patay, nandun yung judgment ng Diyos. Wala nang magagawa ang patay, kundi tukain na lang ng buitre. Walang magagawa ang patay, kundi judgment ang kakaharapin niya sa harap ng Panginoon. So, yun yung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. At tinalon niya dito sa may 18. Isinilaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang tanlinghaga para ipakita sa kanila na kailangan nilang manalangin lagi at huwag manghinawa. So, kung titingnan natin sa patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon, kung titingnan natin sa Mateo 22, about sa pagbabalik ng ating Panginoon, makikita natin dun yung 22-24, ating 24 yon, yung dadanasin ng mga Kristiyano.
bago dumating ang ating Panginoon. Magdadanas ng hirap ang mga Kristiyano. Magdadanas ng lindol, ng sakuna, di ba? Ng taggutom, ng gera, at uusigin yung mga Kristiyano. At maraming tatalikod sa pananampalataya dahil sa hinaharap nilang pagsubok, dahil sa hinaharap na pagsubok. Pero sabi ng Panginoon, ang manatiling hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yun yung patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. At kung titignan din natin dito, tinapik niya muna yung patungkol sa kanyang pagbabalik at tinalo niya sa 18 na kailangan ninyong manalangin at huwag manghinawa upang hindi kayo panghinaan. Titingnan natin sa talinhagang ito, idinaan ng ating Panginoong Hesus sa talinhaga ang pagturo kung paano manalangin ang isang lingkod ng ating Panginoon. Una, sinabi niya muna ito sa kanyang mga alagad. Dahil, yun nga, sa pagbabalik ng ating Panginoon, mararanasan nila ang hirap na dadanasin ng Kristiyano. So, ayun, kung titignan natin sa verse 1, sa verse 1, yun. Isinilaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga para ipakita sa kanila na kailangan nilang manalangin lagi at huwag manghinawa. 2. Sinabi niya, sa isang bayan ay may hukom na di natatakot sa Diyos at walang malasakit sa mga tao. So walang specific na lugar. Sabi lang niya sa isang bayan. Kumbaga illustration lang kasi, di ba? Parable nga eh. Illustration ng ating Panginoong Yesus. Sa isang bayan daw ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at sinasabi sa iba, walang kinatatakutan, walang kinikilalang tao. Sabi nga, dapat yung judge, di ba? Pag nakita natin yung judge, nakakita tayo ng judge, is dapat patas siya. Fair siya sa tao at sa mga kaso ng kanyang hinahawakan. At alam naman natin kung gaano kakurap ang mundong ito pagdating sa mga ganyang usapin, lalo na sa Pilipinas. Alam natin na nalalagyan, hindi naman lahat, pero alam natin karamihan na nalalagyan ang ganmong mga judge. Lalo na kapag may gustong patalsikin, lalo na kung may gustong ipakulong, magkasundo lang sa bigayan, matik kulong yan. Magkasundo lang sa bigayan, matik makakalaya yan. Ganon ang justice system sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa mundo. Ganon kakurap yung justice system sa mundo. At alam naman natin na imperfect ang mundo, makasalanan ng mundo. At wag tayong mag-expect ng perfection dito sa mundo dahil imperfect tong mundo nating ginagalawan. So, ano ba ang trabaho ng judge, di ba? Ano ba ang trabaho ng judge? Humatol. Humatol kung sino may kasalanan, kung sino yung wala. At kung titingnan natin sa, may napanood nga ako sa ano ba yun? Octo Arts pa yun. Siguro mga 80s pa yun. Kay Eddie Garcia. Kung alam nyo to yung kay Max Asuncion. Kung kilala nyo yun. Tayo kilala nyo yun. 70s yun, kay Marcos pa yun. Max Asuncion, dami niyang pinakulong na high profile na tao. Sobrang, ang dami niyang pinakulong. Wala siyang kinikilala talaga kahit mataas na tungkulin pa yung ipakulong niya o makaharap niya. Minumura pa nga niya dun sa palabas Mayor, pinakulong niya, anak ng mayor, pinakulong niya. So, nun makikita doon na patas siya. Pero sa palabas lang na yun. Hindi ko alam sa totoong buhay. Pero malay mo, totoo na ganun siya katapat sa kanyang serbisyo. Kasi mga high profile kinakalaban niya, tapos may mga death threat pa siyang natatanggap. Huwag lang ipakulong yung mga nahawakan niyang kaso. So, ganun yung justice sa mundo at ganun yung ginagawa ng judge. Mabigat ang ginagawa ng judge. Mabigat ang tungkulin ng isang judge. Pero itong judge na to, sinabi ng Panginoon, walang takot sa Diyos. At walang kinikilala, walang sinisino-sino. At ang maganda dito sa verse 3, may isang balo. Ito na yung verse 3. Sa bayan ding iyon
ay may babaeng balo na laging lumalapit, nakikiusap at humihingi ng katarungan. So sa ibang salin, nangihingi siya ng kasagutan sa usapin. Hindi na sinabi kung ano yung issue. Alamin pa natin, di ba? Diba? Wala namang sinabing issue. Pero nanghihingi siya ng katarungan. At sa 4, ilang beses na tumanggi ang hukom. Sa A muna tayo. Ilang beses na tumanggi ang hukom. So sa panahon ng mga Hudyo, sa panahon ng ating Panginoon, alam naman natin yung katayuan ng mga balo, di ba? Na hikaos sila. Hindi sila pinagtatrabaho. At ang turo ng Panginoong Yahweh sa panahon ng Old Testament, pag may babaeng balo, ay dapat tinutulungan. Ganun din sa New Testament, kung di ako nagkakamali sa James 1, yung mga balo dapat tinutulungan. At alam din ng mga iilang Hudyo doon na dapat tulungan yung mga babaeng balo. At napakinggan ng mga disciple yon na dapat tulungan ng judge yun na. Yung babaeng balo kasi balo yon. Pero nga wala nga kinatatakutan eh. Hindi nga kilala ang Diyos. Walang takot sa Diyos. At ilang beses tumanggi ang hukom. Sabi sa ibang salin, pabalik-balik. Hindi naman sinabing lagi nandun. Kundi pabalik-balik, punta sa kanya sa mahabang panahon. Punta yung balong ito na nanghihingi ng katarungan na nangungulit na sa hukom na yon. At sabi-sabi, sa wakas, sinabi niya sa sarili, bagaman wala akong takot sa Diyos at walang malasakit sa mga tao, bibigyan ko ng katarungan ang balong ito bago ako mainis sa pagpaparito niya. So, ang reason, dahil pinagbigyan niya yung babaeng balo, hindi dahil siya naawa siya. Hindi dahil sa nagkaroon siya ng compassion. Hindi dahil sa nagkaroon siya ng love sa babaeng yon, kundi dahil may inis na siya. Pagbibigyan ko to kasi nakakainis na. Ganon. Pag kinukulit tayo ng ating sa mga magulang, di ba? Pag nangihingi yung mga anak natin, di ba? Minsan ba binibigyan natin dahil makulit lang sila o dahil mahal natin sila? Di ba? Karamihan kasi makulit no? Lalo na pag sumigaw na sa mall. Laruan! Pag ginanon ko si mama dati, tapos tinitigan na ako, tapos ka sa bahay. May babalatan ng buhay, di ba? Mga dating bata, alam yun eh. Pag kumulit yung bata, tapos tinitigan ng nanay, nako, mag-pray ka na. Kasi pag uwi mo, tiyak na palo ang gagawin sa'yo. So itong judge na to, pinagbigyan niya yung babaeng balo, hindi dahil sa nagkaroon siya ng compassion. Wala nga siyang takot sa Diyos eh. Pinagbigyan niya lang kasi nakukulitan na siya. Pabalik-balik na yung balo eh. Nakakainis na daw, nakakainis na. Kaya niya pinagbigyan. Yun yung reason, kaya niya pinagbigyan yung balo. Hindi yung dahil na na-trigger na siya ng kanyang pagmamahal. O di ba may love pa rin sa puso ng judge na yon, ganyan. May compassion pa rin. Hindi. Makulit. Dahil nakulitan na siya, maiinis na siya. Yun yung sinabi ng ating Panginoon. At sa 6, sinabi ng Panginoon, narinig ninyong sinabi ng likong hukom, hindi ba ipagkakaloob ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang at dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila ba'y pababayaan niya? So, kinumpara na ng Panginoon itong likong hukom sa kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Sa Diyos na ating sinasamba. Hindi ba pakikinggan ng Diyos ang iyak ng kanyang mga hinirang araw at gabi? Hindi ba pagbibigyan ng Diyos? Compassion ng Diyos, sobrang mapagmahal ang Diyos, lahat perfect na love ang nagmula sa ating Panginoon. Hindi ba pagbibigyan ng Diyos ang kanyang hinirang, ang kanyang anak sa daing araw at gabi?
Itong persistent widow na to at saka yung judge, likong judge pa nga, di ba? Pinagbigyan niya lang dahil sa kakulitan. Pero itong ating Panginoon, hindi. Pinagtutugunin niya ang kanyang mga hinirang sa pag-iyak dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Dahil sa pagmamahal sa kanyang mga anak. In-encourage ng ating Panginoong Jesus ang mga disipulo, even yung mga nakikinig sa kanya, lingkod ng Panginoon. Diba? In-encourage na kung sino talaga ang Diyos, kung sino ang Diyos na kanilang sinusunod, kung sino ang Diyos ng kanilang mga ninuno, kung sino talaga ang Diyos. Kasi nga, di ba, nag-antay sila ng ilang taon 400 years, dahil tahimik ang Diyos. Tama, 400 years. Na hindi natahimik ang ating Panginoong Yahweh. At dumating ang ating Panginoong Jesus. Sinabi niya ito, na-encourage niya yung mga disipulo na hindi ba pagbibigyan ng Diyos, hindi ba tutugunin ng Diyos ang kanyang minamahal? Hindi ba tutugunin ng Diyos ang kanyang mga anak sa pagdaing araw at gabi? Kung idudugtong natin to sa paghihirap sa Mateo 24, di ba, patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon, tungkol sa pag-uusig na kanilang mararanasan, sa pag-iyak ng mga lingkod ng Diyos dahil sa paghihirap na mararanasan, di ba tutugon ng Diyos? Hindi ba tutugon ng Diyos sa daing ng mga lingkod niya? Ini-encourage niya. Ini-encourage ng Panginoon na ito Diyos to. Yung in-illustrate ko sa inyo, unjust lang yon, unjust judge yon. Pero pinagbigyan pa rin ng persistent widow, pinagbigyan pa rin ng balo. Pero ito, Diyos to. Mapagmahal to. Mapagmahal to sa kanyang mga anak, sa kanyang hinirang. Hindi ito bumabali ng pangako. He encouraged yung kanyang mga disciple. Minotivate niya ang kanyang mga disciple na lumapit sa ating Panginoon, na lumapit, maglin sa Diyos. At sa verse 8, sinasabi ko sa inyo, madali silang bibigyan ng katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao, may makikita kaya siyang nananampalataya sa kanya sa daigdig na ito? Kumbaga, masakit na masarap no? Kumbaga, double-edged sword. Yung panghuling sinabi ng ating Panginoon dito. Masakit siya kasi parang, alam mo yon, hindi nagtitiwala ang Diyos. Pero alam naman ng Diyos na mayroon namang matitira. May remnant ang Diyos May lingkod ang ating Panginoon. May mga hinirang ang Diyos. Pero ito'y motivate sa kanila na sa pagbabalik ba ng anak ng tao dito, may makita kaya siyang nananampalataya sa Kanya? May makikita kaya siyang naglilingkod sa Kanya? Kumbaga sabi siguro ng disipulo, Lord, naglilingkod ako Para lang sa akin kung sasabihin siguro ng disipulo, ako yun Lord. Sa pagbabalik mo, makikita mo ako. Di ba? Kumbaga masakit na pakinggan na sa pagbabalik ko ba, magtitiwala, may mga nagtitiwala kaya sa akin. Kumbaga parang ganito sa pamilya, kapag may hidwaan yung pamilya tapos umalis yung isang miyembro, tapos sa pagbabalik niya, may nagmamahal pa rin kaya sa kanya. May nagmamahal pa rin kaya sa kanya. Parang sa Panginoon, sa pag-alis niya, sa pagkamatay niya, sa pagbabalik niya, may makita kaya siyang nananampalataya sa kanya. Kumbaga motivate to sa disipulo, sa mga nakikinig sa kanya. At kumbaga palo na rin na kailangan nilang, hoy, maglingkod ka sa Diyos. Manatili ka sa Diyos. Manampalataya ka sa Diyos. Di ba? Motivate din to sa kanila
na kailangan nilang manalangin upang di sila panghinaan ng loob. Motivate to sa kanila na kailangan nilang sumandal sa ating Panginoon. Nung nakita ko nga nung nakita ko tong persistent widow na to, sabi ko, uy, ayos to ah. Ayos tong ano na to. Kasi ang madalas na tinitingnan nila yung yung persistent widow lang at saka yung hukom na pag kinukulit mo ang Diyos, bibigay sa'yo. Pag kinukulit mo ang Diyos, bibigay sa'yo. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganito. Di pala kalooban ng Diyos, pero kinukulit mo ang Diyos patungkol doon. Tapos pag di binigay ng Diyos, magtatampo ka, di ba? Di naman na siguro tayo ganun kakitid yung utak no? Para ganun yung ating pag-iisip. Pero kung meron man, di ba? Pa sa Diyos natin, nawa hindi dito, kundi sa labas, di ba? Nawa hindi dito sa atin, kundi sa mga nakakasalamuhan natin. Alam natin na hindi ganun yung kanilang learning pagdating sa salita ng Diyos. At kailangan nating ipaunawa sa kanila. Hindi natin kailangan na alipustahin sila na, ba't di mo to alam? Hindi natin kailangan gawin yun. Kundi, bigyan natin sila kung ano yung natanggap natin sa ating Panginoon. Ibigay natin sa kanila kung ano yung natanggap natin sa Panginoon. Kung di nila tanggapin, edi wag. Ang Diyos na ang bahala doon. Basta gawin natin kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon. At yun nga, patungkol to sa paghihirap na darating sa mga Kristiyano at tinuturuan ng Panginoon na dapat manalangin ang isang lingkod ng Diyos para hindi panghinaan ng loob. Sa ibang salin nga, faint. Kundi, ano yung faint? Kung ba para mawala ng malay, ganon? O mahimatay? Di ba faint? Tinuturuan ng Panginoong Hesus dito ang kanyang mga alagad na lumapit sa Kanya. Alagad na yun Alagad na yun. Pero tinuturuan pa rin ng Panginoong Hesus dahil nandito ang Diyos. Hindi hanggang nung namatay yung mga alagad, di naman talaga sila perfect Pina-perfect sila ng Diyos into perfection. At ganun din sa mga lingkod ng Diyos ngayon. Araw-araw tayong nililinis ng Diyos. Hindi tayo perfect. Tanging ang Panginoong Hesus lang ang perfect na nabuhay. Tayo imperfect. At inaayos tayo ng Panginoon into perfection. Dahil ganun niya kamahal ang kanyang mga lingkod. At sa ating, as Christian, as ngayon, kung sasabihin ng Panginoon, ngayon, sa pagbabalik ko ba may nananampalataya sa akin? Kung darating ngayon ng Diyos, may nananampalataya kaya dito sa Diyos? May nananampalataya kaya dito sa Diyos? Diba? Sa loob ng iglesyang ito, sa pagbabalik ng Diyos, may nag-aabang kaya sa Diyos na, welcome Lord, muli ka nang bumalik. May nag-e-expect kaya ng ganon? May nananampalataya kaya sa Diyos talaga? Genuine ba ang ating faith sa ating Panginoon? Genuine ba? Dahil kung genuine, dapat nananampalataya ka sa Diyos, patuloy kang lumalapit sa ating Panginoon. Patuloy tayong lumalapit sa ating Panginoon. As Christian, sabi nga na binigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos sa magulong mundong ito. Napakaganda ng ibinigay ng Diyos sa atin kapayapaan sa magulong mundong ito. Na hindi na natin papansinin yung magulong mundong ito. Hindi na tayo tatablan ng kaguluhan ng mundong ito dahil kapayapaan ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Makakaranas man tayo ng gulo o ng paghihirap sa mundong ito, pero hindi na yun yung focus natin. Kundi yung focus natin is yung Panginoon.
Focusan natin yung Panginoon. Ang dami kong nang nababasang bukod sa sa New Testament or sa Old Testament, di ba? May mga lingkod ng ating Panginoon doon na kinakalaban yung mga maling katuruan, di ba? Mga maling guro. Kinakalaban nila. At ganun din sa nung namatay ang ating Panginoon, yung mga lingkod niya na nagdaan ng 2,000 taon hanggang ngayon. May mga lingkod ng Diyos na lumalaban sa maling katuruan. Hindi lang sa maling katuruan, maging sa namumuno sa kanilang ginagalawan. Dahil hindi nga kumikilala sa Diyos eh. Hindi kumikilala sa Diyos. Sino yung tatayo doon para labanan yung mga ganong katiwalian sa gobyerno o sa simbahan? Walang iba kundi lingkod ng Diyos pa rin. Pero hindi nila pinapansin yung hirap. Hindi nila pinapansin yung hirap. Dahil may kapayapaan sila sa ating Panginoon. Alam nila yung ginagawa nila ay para sa Panginoon. Sa atin, hindi open country to. Nakapagsasayaw tayo ng buong lakas. Nakapagkanta tayo ng buong lakas. Umaawit tayo ng buong lakas. Hindi tayo sinisita. Dahil open. Sa ibang bansa, bawal yun. Kailangan pa nilang pumunta sa mga liblib na lugar para sambahin ang ating Panginoon. Kailangan pa nilang gawin na magtago para makinig ng salita ng ating Panginoon. Pero ito, open country ito. Hindi man tayo nakakaranas ng hirap, hindi man tayo nakakaranas ng pagpatay sa mga lingkod ng Diyos, pero dapat mamatay tayo sa ating sarili. Hindi man tayo nakakaranas ng kamatayan, physical, pero dapat pinapatay natin ang ating sarili sa harap ng ating Panginoon. Disiplinahin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin. Gusto mo maging Christ-like life? Lagi nating sinasabi, gusto kong maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Gayahin mo ang Diyos, nananalangin ng Diyos. Habang nagmiministeryo siya, nananalangin siya. Gigising ng maaga para manalangin. Pupunta sa bundok para manalangin. Gusto mong gayahin ng Diyos? Manalangin ka. Gusto natin gayahin ng Diyos? Manalangin tayo. Naglin siya sa Ama. Bilang anak, naglin siya sa Ama. At tayong mga lingkod ng Diyos, bilang servant ng Diyos, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Umasa tayo sa ating Panginoon. Maglin tayo sa ating Panginoon. Sumandal tayo sa ating Panginoon. Mapalad yung mga disciple, di ba? Naturuan sila ng ating Panginoon. Naturuan sila ng ating Panginoon. At pinapaabot naman sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na dapat tayong mag-aral ng kanyang mga salita. Dahil paano natin malalaman yung will ng Diyos kung hindi tayo magbubuklat ng kanyang mga salita? Alam kong lahat tayo kapag bumibili tayo ng gamit, hindi na tayo nagbabasa ng manual. Sino nagbabasa ng manual dito? Di ba? Wala. Bihira, di ba? Tapos magreklamo kapag, ano ba to? Ba't ganito? Magbasa ka kasi ng manual. Hindi ka kasi nagbabasa ng manual eh. Ang Diyos, binigay niya na ang lahat. Ang kanyang sarili, ang salita niya, ang kanyang spirito. Grabe, napaka-spoiled na. Ang spoiled na ng Christian. Ang spoiled na ng Christian kung iisipin ng tao. Pero Diyos ang gumawa nito eh. Paano natin matatarok ang isip ng Diyos kung bakit niya nagawa ito? Hindi natin matatarok ang isip ng Diyos kung bakit niya ginawa ito. Sa makasalanang tulad ko, bakit niya ginawa ito? Bakit? Huwag ka na magtanong kung bakit. Di ko rin alam kung bakit eh. Kung bakit tayo niligtas ng Diyos sa kasalanang ito, hindi natin alam. Hindi natin alam. Hindi natin matatarok ang utak ng ating Panginoon. May iniwan ng Diyos na command. Sundin natin. May iniwan ng Diyos na sulat. Basahin natin. Hindi lang for information,
kundi for transformation. For transformation. Walang halaga kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, kung di mo naman ginagawa, anong halaga nun? Anong halaga nun? Sayang yung pag-aaral ng salita kung hindi naman din ginagawa. Anong halaga nun? Siguro, binabasa niya tapos sa susunod, magagawa niya. Diba? Kahit paano may nagkakaroon siya ng ano. Pero kung paulit-ulit, tas wala na naman nangyayari. Diba? Wala rin. Tinuturoan ng Panginoon ng kanyang mga disipulo na sumandal sa Kanya upang hindi panghinaan ng loob. Upang hindi panghinaan ng loob. Ganon din tayo. Ganon din tayo tinuturuan ng Panginoon. Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong panghinaan ng loob. Dahil sa darating na panahon, maraming tatalikod sa Diyos na hindi naman talaga sa Diyos. Mapagkunwari na sabi sa Diyos daw, pero hindi talaga sa Diyos. Dahil ang tunay na sa Diyos ay sa Diyos. At ito'y aalagaan ng Diyos. Aalagaan ng Diyos. Hindi niya hayaan na mapalayo sa Kanya ang Kanyang anak. Hindi niya hayaan na mapalayo sa Kanya ang Kanyang anak. At alam natin sa panahon na darating, maraming pag-uusig. Kung di man natin maabutan o kung maabutan man natin dahil sa pagbabago ng mga leader, hindi natin alam kung kailan darating yung panahon na yon. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na sumandal sa Kanya. Na sumandal sa Kanya. Titingnan natin yung mga naranasan ng mga ating mga ninuno sa pananampalataya. Grabe yung naranasan nila. Grabe yung naranasan nila. Sinunog, pinapatay, pinugutan ng ulo. Dahil lang sa salita ng Diyos. Dahil lang sa pag-proclaim ng salita ng Panginoon. Dahil sa paglilingkod sa Diyos. Sa atin, hindi pa natin nakakanasan yun. Hindi pa natin mararanasan. Pero pag dumating yung panahon na yun, o kahit ngayon, nararanasan natin yung hirap. Hindi man sa physical na kalagayan, sa emosyon, diba? Sa paglilingkod sa ating Panginoon, kakaroon ka na ng pagod. Lumapit ka sa Diyos. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Sumandal tayo sa Diyos upang hindi tayo panghinaan ng loob. Na parang nawawalan ka na ng pag-asa sa paglilingkod sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Mas lalo kang lumapit sa ating Panginoon. Mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Mas lalo tayong umasa sa ating Panginoon. Nag-iwan ng Diyos ng sulat, basahin natin. Nag-iwan ng Diyos ng banal na Espiritu para makausap natin ang ating Panginoon. Gamitin natin. Ang Panginoong Hesus, nag-example siya. Kinakausap niya yung Ama. Nawa ganun din tayo. Kausapin natin ang Diyos. Bilang tao. Ang Diyos, naging tao. Kinausap niya yung Ama. Naging example siya. Tayo rin. Kausapin natin ang Diyos. Kausapin natin ang Diyos. Sa pagtatapos ng taon, 2025 na, di ba? Hindi ko naman alam yung kalagayan nyo sa Diyos. Pero nawa, kausapin natin ang Diyos, hindi lang next year. Hindi lang next year. Kundi ngayon na. Huwag na natin pasabukas. Umasa tayo sa Diyos, araw-araw. Basahin natin ang salita ng Diyos araw-araw. Upang hindi tayo panghinaan ng loob. Upang hindi tayo panghinaan ng loob. Yung kanyang mga salita ay nagbibigay ng encouragement sa atin. Yung kanyang salita ay nagmo-motivate sa atin upang magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. At yung banal ng Espiritu magpapaalala sa atin ng kanyang mga salita upang patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Sa kanyang pagbabalik,
makita ng Panginoon na naglilingkod tayo sa Kanya. Makita ng Panginoon na may pananampalataya tayo sa Kanya. At yun lamang po ang salita ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat sa mga salita mo, Panginoon, na inyo pong binigay sa bawat isa. At patuloy, Panginoon, na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin nawa. Turuan mo pa kami na inyo pong mga salita, Panginoon, kung paano umasa sa inyo. Kung paano, Panginoon, na sumandal, Panginoon, sa inyo pong mga salita, na hindi po sumandal sa aming sariling lakas at karunungan. Patuloy na ikaw, Panginoon, ng mapaglingkuran namin hanggang sa muli mong pagbabalik, Lord. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang aming asahan. Ikaw, Panginoon, ang aming makita, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. At patuloy na bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas na lumapit sa inyo at umasa, Panginoon, sa magagawa mo. Maraming salamat, Panginoon, muli. Ikaw ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Yan, good morning po sa bawat isa at higit po sa ating pong Panginoon. Yes po, welcome po Ate Jessa. Good morning. Ayan, so darako na po tayo sa announcement. Una po sa lahat, ating pong binabate ng good morning, good afternoon at good evening sa lahat po ng nasa Zoom. Ayan, so hello po kila Tatay Mar, kila Nanay Jane, kila Sister Lina, kila Kuya Ken, hello po, Kuya Ramil, Arcega family, Rosalina, Ate Joanna, hello po, Hana, Raquel, hello, open cam. Face reveal, Ate yon, Ate Hano, open cam. Ate Raquel, ikaw naman. Ate Raquel. Di tayo mag-move on pag hindi ka nag-open cam. Yun, waiting lang. Yun! Huli ka! Hello, yun. So, yun po. Salamat po sa Panginoon sa inyo po mga buhay na patuloy po na dumadalo sa ating po mga gawain. So, tuloy-tuloy na po tayo sa mga announcement. Ayan, so, ating pong Sunday worship service for next week. Ang ating pong opening prayer is si Sister Jonaline Orpiano. Praise and worship po natin, Sister Leslie. Ang Holy Communion po natin since first week po ng taong 2025. Si Tatay Mar Magan po yan. Pastor Mar Magan. Scripture reader po natin, Sister Laika Gonzalez. Preacher po natin, si Brother Michael Kalumpag. Offertory, Sister Lina. Announcement po natin, si Brother Ken Kalumpag. Closing prayer po natin, si Sister Jaslene Serdenya. At benediction po natin is si Pastora Jane Magan. Ayan po. Next po natin sa announcement, prayer meeting po natin this coming Wednesday. Worship song po natin, Sister Hannah May Magan. Opening prayer po natin, Sister Lina Lozada. Exhortation po natin, Sister Sarah Capales. Prayer for the nation, ang inyong pong lingkod. Prayer for the church, Brother Kent Kalumpag. Prayer special request, Brother Michael Kalumpag. So any prayer request po na gusto niyo pong isama sa ating pong programa ay pwede niyo po kayong mag-PM kay Brother Michael. Sana po ay makita niya po ang message niyo. Medyo busy po ang kanya pong buhay. Pero ayun po, tuloy-tuloy po tayo sa closing prayers. Sister Raquel May Magan. Benediction po natin si Pastora Mary Jane Magan. Next po natin ang ating pong Children's Sunday School. Ito po ay after praise and worship every Sunday dito po sa Palmera. At fourth Sunday sa Pangasinan po. So resume na po tayo ng regular gawain po natin sa Pangasinan next month sa January. So to be announced po ang ating pong mga gagamitin sa Pangasinan and as meeting po ng mga elders and deacons last
week, magkakaroon po ng pagbabago sa mga programa po ng ating pong Palmera Church at sa Pangasinan. So most likely magkakaroon po tayo ng separate na preacher po sa bawat sa bawat po lugar ng ating pong gawain. Pero po yung praise and worship po nila is sila po ay makikinig dito po sa Palmera. And then po pagka Word of God na po ay doon na po may gagamitin po na inyong pong lingkod sa Pangasinan at meron din po dito sa Palmera. Para po magkaroon po tayo ng at para po malimitahan po natin yung pagkakaroon po ng mga technical problems. So yun po ang napagkasunduan po ng ating pong pamunuan. Next po natin, Youth Ministry every Sunday 1 p.m. Third Sunday General Fellowship po. At ang mga nasa Zoom, kung may mga youth po tayo na gusto po pong sumama sa youth ministry or sa youth gathering, pwede po kayo mag-message sa ating pong group chat para po naman ma-inform natin kung kailangan pong mag-join or mag-open po ng mga Zoom links. So next po, Old Testament survey every Sunday 3 p.m. As of now, naka-postpone po ito. Meron po silang assignment. Isang buong libro na thesis. Ayan. So sila, yan po, as of now po, naka-postpone po ito, pero meron po sila mga offline works. Yes, offline works. Asynchronous sila. Ayan, asynchronous sila ngayon eh. So yan. And the next po natin sa announcement, Bible study po natin sa Navaliches, Caloocan. Every second Friday po yan, 8 p.m. To be announced na lang din po ang gagamitin po sa ating pong gawain sa Navaliches. And then as of December 28, 2024, ang ating pong financial report is 16,076 pesos. Ayan, papuri po sa Diyos. Medyo malaki-laki ang ating pong nalikom. Ayan, so yan po, less na po yan kasi po napagawa po natin ng iba-iba pong mga gamit dito sa church. So yan, so before po tayo bumalik sa sa announcement, so ayan po yung sa financial report po natin, makikita nyo po may mga pagbabago sa ating pong church, ayan, sa cross, and then yung mga church po natin, so yan po yung mga bago po na naidagdag sa ating pong church, so papuri po sa Diyos. Labas pa, yan, labas pa. Labas pa po yan sa financial report, kaya po papuri po sa Diyos sa pagpaprovide po sa ating pong iglesia. Amen. So next po natin gawain po natin sa Oman. Prayer meeting po is Monday 1 a.m. Lahat po ito ay Philippine time. So kung free po kayo at wala naman po kayong masyadong ginagawa tuwing Monday 1 a.m. or mamaya po, madaling araw, may prayer meeting po ang Oman. Bible study po, Wednesday 1 a.m. at worship service Friday 2 p.m. So prayer meeting po nila at Bible study, sinisend po ang Zoom link sa ating pong group chat sa Messenger. At sa worship service po nila ay via Facebook. Next po natin, meron pa ba? Importante. So yun, wedding anniversary! Yes! From December 28, 2024 at to January 4, 2024. So ayan po, December 30, ayan, so congratulations, yes. Matagal-tagal na rin. May paalog sana. Ayun na lang. Bukas pala. Okay. Pwede namang advance, no? Tulog ba? Yun lang. So, ayun, happy wedding anniversary po, Ate Sara at Kuya Nelson. Ayan po. Sa closing prayer po natin, kung pwede po natin silang isama sa ating pong closing prayer later. O, ba't kasama ko dyan? Next week pa dapat ako. Ano to, 2-week celebration? So, ayan po, birthday celebrant po from December 28 to January 4 at ginawa niya ng January 5. Jawari. So, ayan po, Michael Ragunton. Next Sunday pa yan. Oo nga eh. Parang napaalala talaga, no? Linggo-linggo. Ayan. So, yun po. Yun lamang po ang ating pong announcement sa linggong ito. Kung may mga questions, clarifications, concerns, pwede po kayo magbigay alam sa ating pong mga elders and deacons and din po sa program committee po natin kay Ate Laika.
At ayun po, yun lamang po ang ating pong announcement sa araw na ito. Papuri sa Diyos. Sige po, tayo manalangin. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Marami pong salamat sa buong araw, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, na kayo po ang nagsama sa amin, Panginoon. Sa mga blessings, Panginoon, na patuloy nyo nga pong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa gawain na pagbibigay, Panginoon. Kayo po ang siyang maghawak, Panginoon, sa magbibigay, Panginoon, ng bukal sa puso, Panginoon. Marami pong salamat dahil kayo po ang patuloy nagbibigay ng blessing sa kanila, Panginoon. And dalangin ko rin po sa Panginoon na maghahawak ng yaman na ito, Panginoon. Patuloy nyo nga pong i-bless, Panginoon, at bigyan nyo nga po siya ng karunungan, Panginoon, na mahawakan, Panginoon, ang yaman mo, Panginoon. Marami pong salamat. At sa mga trabaho, Panginoon, hindi po nakapagbigay, Panginoon, bigyan nyo nga po sila ng trabaho, Panginoon, na makapagbigay din po sila, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Your will be done, my God and Father, as in heaven, so on earth. My heart is drawn to self-exalting. Help me seek your kingdom first. As Jesus walked, so I shall walk, held by your same unchanging love. Be still, my soul. Oh, lift your voice and pray. Father, not my will, but yours be done. How in the garden he persisted, I may never fully know the fearful weight of true obedience. It was held by him alone. What wondrous faith to bear the cross, to bear my sin. What wondrous love. My hope was sure when my Savior prayed, Father, not my will, but yours be done. When I am lost, when I am broken, in the night of fear and doubt, still I will trust in my good Father. Yes, to one great King I bow. As Jesus rose, so I shall rise in ransom glory at the throne. My heart restored, with all your saints I sing. Father, not my will, but yours be done.
Diyos po ang lahat ng papuri. Tayo tumayo para sa Panginoong Panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Diyos at nakila sa lahat. Sa parobay ng Isus, kami nga po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa naging maayos sa patagumpay na gawain mo sa tanghaling ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagsama mo, sa presensya mo, at sa gabay mo. Sa bawat isa, Panginoon, narito, bagi sa mga kikinig po online, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na iyong binahagi sa amin sa pamagitan ng iyong lingkod. We pray, Panginoon, at dalangin namin na patuloy po pagpalain ang iyong lingkod na ginamit, patuloy na pagpalain ang kanilang mga kabuhayan, patuloy, Lord God, na pagpalain, Lord God, ang kanilang mga pamilya, Panginoon. At patuloy mo siyang magamit, Panginoon, for your glory alone, po, God. Maraming pong salamat, Panginoon. At patuloy pa namin na panalangin po misa pa, Panginoon, ng mga magdaraos po ng kaarawan at mga anniversaries, Panginoon. Lord, patuloy po kayo ang magpala, Lord God. Bless them, O God. Patuloy, Lord God, na gabayan mo sila, Lord God, sa kanilang mga buhay, sa pang-araw-araw, Panginoon. Maraming pong salamat at Diyos. At patuloy po namin, Lord God, na pinapalangin, Panginoon, yung biyaya ng pagkasasalo na po isa, Panginoon, sa tanghaling ito. Patuloy po yung bless, Panginoon. Pumibigay lang sa iyong mga pangatawan, Panginoon. At Lord, patuloy po kayo, Diyos, ang bumabay, Panginoon, sa mga may magagawin pa, Panginoon, sa mga uuwi, Panginoon, patuloy pong pagkalap sa kanilang pag-iingat, security, Panginoon, kaya po magsiming ilaw po nila sa kanilang mga daan. Maraming pong salamat, Panginoon. Tulungan po kami panalangin sa pangalan ng Hesus. Amen at amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Okay, kaya. Kaya itaas po natin ating dalawang kamay sa Diyos at pagtanggap ng basbas mula sa ating Panginoon. Naway patuloy tayong matatag at patatagin ng Diyos sa ating paglilingkod sa Panginoon at patuloy na manatili ang pananampalataya sa ating puso sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, kumayo tayong payapa at pagpalain ng ating Diyos na buhay. Amen. Hindi tayo tapos. Happy and blessed Friday, Sunday pala dyan sa lahat mga kapatid.
Okay na? God bless po sa bawat isa. Tayo po yung magkita-kita sa susunod na linggo sa parehas po na oras. At atin pong i-welcome ang bagong taon ng may pagsambo pa rin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah.